dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Ilalatad, lalatad, lalatad, lalatad. Card back, sauce in hand. Ito po mga kapatid, dadako tayo ngayon sa atin pong kapatid, no? Si Brother John Ray sa kanya pong topic para sa gabing ito. Brother John Ray? Yes, maraming salamat Brother Mel, no? So, isang pagpalang gabi uli sa ating lahat, no? Mga kapuntos, no? Dito naman tayo sa doctrinal reaction. So, ano ba yung reaction na natin? Ito pong ginawa ng ating mahal na Pangulo, no? Si Pangulong Bongbong Marcos, no? Sa kabila ng problema sa bansang Pilipinas, internal at external, hindi niya ginamit ang kanyang kakayahan, ang kanyang influence para sarilinin ang problemang iyan or para buhatin ang bansang Pilipinas sa kanyang sariling kakayahan, no? Bagkus inilapit niya ito sa ating inang Berheng Maria. Kinonsekret niya po ang bansang Pilipinas sa Immaculate Heart of Mary, na isa pong bagay na napaka-importante sa lahat. At alam naman po nating mga Katoliko ano ang response nito. Mamaya titingnan natin yung pangyayari na yon. At syempre, yon pong ang pinaka-focus natin dito, yung tuligsa, no, ng pastor na wala daw silbi ang panalangin kay Inang Berheng Maria. Meron siyang ibinigay na 6 na rason at yun po ang i-debunk natin. Okay? So yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi nito mga kapuntos, no? Kaya without further ado, umpisa na po natin. Card back, sauce in hand. By the way pala Bro Romel, rinig ba? Yes, naririnig kita bro. I mean yung music ko. Hindi po, na, unless mag-share audio ka. Mag-share audio muna ako. Wait lang Hindi ako makapag-share, starting share screen. Okay, so advance muna tayo, computer audio, and share, yan. Okay na, so na udlo tayo kaunti. Again mga kapuntos, umpisahan na natin ang atin pong topic, no? Napaka-interesting na topic sa gabing ito dahil hindi po ito politika, ha? No? Yun lang ating lang pag-uusapan dito yung ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagkonsekrete niya sa bansang Pilipinas at ano ba ang mga pwedeng epekto nito matapos niyang i-consecrate ang bansang Pilipinas. At ang pinaka-focus natin dito, yung tuligsa, no, ng pastor na sinagot na rin natin dito, no, about sa kanyang atake sa Katoliko. At ngayon nga, itong winalang silbi niya ang paglapit natin sa Inang Berheng Maria at sa mga santo kasi nga daw mayroon siyang 6 na rason. Okay? So again, atin na pong pag-uusapan yan, no? Without further ado, no, matapos lamang ng atin pong advertisement. Card back, sauce in hand. Ayan, no? So, please consider pala, no, mga kapuntos, na i-subscribe po ang akin pong Abang Channel, no? Inyong Abang Channel, ang kaabag sa simbahan. At pa-notify na rin, no? Para po palagi kayong ma-update every time po tayo ay mag-upload, no, ng mga bagong videos. At syempre, pag mag-live tayo, kasama ng punto por punto. Gayon na rin po sa mga channels ng aking kasamahan, no?
katotohanan ating pag-usapan. Mr. 71 Catholic, Mr. Curious Catholic, yung kay Brother Kaburnok na Fact Busters PH kay Brother Angel, na God's Healing Mission by Brother Angel kay Brother Tata, no? Pagsisiwalat sa katotohanan, at kay Brother Kenneth Bustamante. Yun lamang po ang kay Brother Kenneth Bustamante na channel, pangalan niya. Please po, no? Sa lahat ng mga kapuntos na nag-subscribe po sa Punto por Punto, no? Paki-follow, like, and subscribe din po ang mga channels namin. Maraming salamat. At umpisahan na po natin. Una, pakinggan muna natin ang napakagandang ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa bansang Pilipinas, mga kapatid. And then, can I get a promise from everybody? At least once a week, if you want every day, offer a rosary for the president. The true God, our merciful Mother, we thy children come today in an act of filial homage, of faith, love, and trust, to solemnly consecrate our nation, the Philippines, to thy immaculate heart. Take it from our fragile hands into thine own, defend it and guard it as thy own property. Make our Lord Jesus reign, conquer, and rule in it as King. For outside of him there is no salvation. We, thy people, feel a terrible storm raging around us, threatening to disperse and destroy the faithful flock of those who bless thee, because thou art the mother of our Lord Jesus. Afflicted, we stretch out our suppliant hands towards thy divine Son, as we cry out, save us, O Lord, for we perish. Intercede for the Philippines, O Our Lady, in this grave hour when evil winds blow, bringing cries of death against thy Son and against a civilization founded on his teachings, deceiving minds, perverting hearts, and lighting the fires of hatred and revolution in the world. Help of Christians, pray for us. Intercede for the Philippines, Our Lady, in this troubled hour when the unclean waves of an open immorality, which has even lost the notion of sin, exalt the rehabilitation of the flesh in the face of the very cross of thy divine Son, threatening to choke in this world the lily of virtue nourished by the Eucharistic blood of Jesus Christ, Virgin, most powerful, pray for us. Intercede for the Philippines, Our Lady, in this hour of passions and doubts, when even the good run the risk of being lost. Unite all the Filipino people around thy divine Son, in the love of the Church and also in the civilization of virtue, in respect for order and fraternal charity. Queen of Peace, pray for us. Pray for us. Remember, finally, Heavenly Patroness of the Philippines, our nation, Pueblo Amante de Maria, whose people love thee and who are beloved to thee. We run to thee, O Mother of Mercy, Virgen de Guadalupe. Save and protect the Philippines by giving it to our merciful Lord, Jesus Christ, King of mercy, in whom it will find truth, life, and peace. Our Lady of Guadalupe, please pray for us. Pray for us. Ayun po mga kapatid, no? Yun po ang isa sa pinakamagandang ginawa ng ating presidente sa bansang Pilipinas. Well, wala namang gobyernong perpekto, pero at least ito ang for me, ito ang pinaka magandang ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa bansang Pilipinas, yung ilapit niya ang ating bansa, no, sa Immaculate Heart of Mother Mary. Alam naman po natin kung gaano ito ka-effective, no, according sa history ng simbahan. At according nga kay Brother Wendell, first time in the history of the Philippines na mayroong presidente na kinonsecrate ang bansa, no, sa kay Inang Berheng Maria. Lalong-lalo na ngayon na grabe, kawawa ang bansa natin. Sobrang gulo, politika, no? Andyan pa rin yung corruption, andyan pa rin ang kahirapan. Nakisawsaw po itong China na halos sakupin na tayo. At meron pang pinaghihinalaang mayora ngayon sa Bamban Tarlac na
di malaman kung Chinese ba talaga or half Chinese sa Pilipino na naging mayor, no? So gulo talaga. At yun nga, nasabi ko, pinakamagandang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan para resolbahin ang lahat ng problemang ito. Hindi niya ginamit ang kanyang influensya para tulungan tayo ng ibang bansa. Bagkus inilapit niya ang bansang Pilipinas at tayo mga Pilipino sa ating inang Bering Maria. Tandaan po natin, kapag ang Pangulo ng isang bansa ang lumapit sa Diyos, palaging dinirinig ng Diyos yan. Sa panahon pa lang ng mga Israelita, si Moises, nung galit na ang Diyos sa mga Israelita. At sobrang parang bibitawan na ng Diyos ang mga Israelita. Si Moises ang nagpumagitna sa kanila, no? Sabi pa nga ni Moises, alalahanin mo, Panginoon, no, ang iyong pangako kay Abraham. At sabi ng Panginoon, ipanalangin mo sila, no? Sabi pa nga sa Exodo, if I'm not mistaken, 22, no? 22. Sabi pa nga ng Panginoon kay Moises na samahan mo yung mga yan dahil baka mapatay ko sila. Tingnan mo, grabe ang galit ng Panginoong Diyos sa mga Israelita. Pero, yun nga, no? Dahil kay Moises, pinatawad sila sa kanilang mga kasalanan. Gayon din kay Josue, no? Nung inutusan ni Yahweh si Josue na lipulin nila yung mga kahariang lalaban sa kanila, pero may pinapagawa si Yahweh. Sabi ni Yahweh, pag mayroon kayong natalong kaharian, huwag kayong magnakaw kahit na ano dyan. Huwag niyong galawin ang kahit na anong yaman meron sila. Nangyari, mayroong dalawang mag-asawa, yung isang kaharian, ninakawan nila. So, sa sumunod na atake nila Josue, yung mga sundalo nila namatay. Ang daming namatay. Yun yung time na si Josue at yung mga pinuno ng mga Israel nagpatira pa sa harap ng kaban na may kirubin. No? Na sabi pa nga ni Josue doon, ba't mo pa kami inutusan kung hayaan mo lang pala, Panginoon, na mamatay yung aking mga tauhan? Yun pala, sabi ni Yahweh, mayroon sa inyo ang lumabag sa aking utos, nagnakaw, linabag ang aking utos. Dahil sa panalangin ni Noe, na-resolba yung bagay na yon. At sabi sa panahon na yon na nangyari yon, sabi ni Yahweh, dahil sa ginawa ni Josue, no, na pagpatira pa, pinatawad ang kanilang kasalanan. Yun nga lang, yung nagnakaw, pinatay. Yung nagnakaw at ang buong pamilya nila pinatay. No? Binato ng bato. At hanggang natabunan yung pamilya sa bato. Ganon ang pagpatay sa kanila. Yun ang naging kaparusahan sa kanila. Pero dahil nga sa intercession ni Josue pala, hindi Noe no. Noe, I'm sorry sa pangalan na nabanggit ko. Josue. No, si Josue, dahil sa kanyang intercession, sa kanyang paglapit sa Diyos, no? Dininig bilang pangulo ng bansang Israel. At kahit sa church history, alam naman natin si Inang Bering Maria, no? Sa pamamagitan ni Saint Lucia, no, nung Second World War na lumaganap ang ideolohiya ng Communist Party ng China at ng Russia, nahinto po yun dahil po sa pag-consecrate ng simbahan sa Russia and China, di ba? Yun yung pakiusap ni Inang Bering Maria kay Saint Lucia na i-consecrate ang bansang China at Russia sa kaniyang Immaculate Heart para makonvert, at napigilan nga ang ang posibleng paglaganap sa panahon na yun sa komunismo. Kaya nga naputol yun no? So ganoon po ka-importante ang paglapit kay Inang Bering Maria. At kahit nga po dito sa aklat ni Bishop Laramoro na may Catholic faith, no, mga kapuntos, yung nangyaring ng mga Muslim, mga Mohammedans, no, sa Lipanto, no, sabi dito,
in times of danger and calamity, the rosary has been the means by which miraculous aid, no? Miraculous aid has been obtained. Yung makukuha natin sa pagrorosaryo. This was the case in the wars with the Turks, no? Wars with the Turks, the victory of Lepanto. Kasi yung panahon na ito, hindi gumamit ng anumang armas ang simbahan, kundi rosaryo lang ang ginamit. Noon nangyari to noong 1571. At mayroon pa isa, deliverance of Vienna noong 1683. It was in the thanksgiving for these victories over the Mohammedans, no? Itong Mohammedans, ito yung nangyari sa Lepanto, no, na parang i-ambush nila lahat ng mga Katoliko, or basta mayroong event na gustong ambushin ng mga Muslim nung panahon na iyan, ang lahat ng Kristiyano yata. Din ang simbahan nag-intercede gamit ang santos na rosaryo, hindi sa pamamagitan ng dahas, no? At yun ang dahilan, kaya nga sabi dito, the Holy Father, ang Santo Papa, instituted the Feast of the Holy Rosary on the first Sunday of October. So napakalaking tulong po talaga yung ginawa ng ating Pangulo. Lalong-lalo na po siya po ang Pangulo ng ating pong bansang Pilipinas. No, kaya po para po sa atin lahat, naway isali po natin, no, sa consecration ng ating pong bansa, dahil napakagulo po talaga ng Pilipinas ngayon. Ang dami ng gustong sumakop, no, internal and external. Mayroon pang mga NPA, no? Then ang pinakaano nito yung China, na sarili nating teritoryo ay gusto nilang kunin din, no? So yun po ang pinaka-importanting bagay na dapat ating ilapit sa ating Inang Birheng Maria. Ngayon, tingnan naman natin itong sinasabi ko na tuligsa ng isang pastor patungkol po sa paglapit natin kay Inang Birheng Maria, na mayroon na siyang 6 na rason kung bakit ang ating panalangin kay Inang Birheng Maria ay walang magagawa. Pakinggan po natin si Pastor Atoy. Nagisultan usab kita sa 1 John 2:1 nga kung makasala kita, si Kristo ang magpakiluoy. Dili Ayan. So, dito sa first, paliwanag niya, mayroon daw talata sa Bible na isinulat ni Saint John na sabi ni Saint John na ang ating Panginoong Jesucristo ang magmamakaawa sa Diyos para sa atin. Okay, so tatagalogin ko para sa inyo sa mga hindi nakakaunawa, no? So, sa first part, sagutin natin to. Din yung second part, yung 6 reasons niya kung bakit daw walang silbi ang panalangin kay Inang Birheng Maria. So, dito sa first part, kasi dito medyo may nangyaring dito, parang di ko alam kung panggagancho ba, no? Or meron siyang ginamit na Bible na hindi natin alam, kasi yung tiningnan ko yung talata, hindi akma sa Biblia na meron tayo. Hindi akma yung words na sinasabi sa Biblia na meron tayo. No? So makikita nyo ngayon yan at papaliwanag ko sa inyo dahan-dahan. So pakinggan natin uli ang kanyang sinasabi. si Maria. Ingon sa Bible, gisulatan ko kamo nga akong mga anak aron dili kamo magpagkasala. Apan kung may makasalaman, may magpakiluoy sa amahan alang kanato. Ug siya mao si Jesucristo nga mao ang matarong. Ayan, ito dito, ang ginamit ng talata 1 John 21. Nang sabi dito, gisulatan ko kamo nga ako mga anak aron dili kamo magpakasala, apan kun may makasala, may magpakiluoy sa amahan alang kanato, og siya mao si Jesucristo, mao ang matarong. Kaya bago ko i-translate sa Tagalog yan, gusto ko bang pansinin nyo itong word na magpakiluoy. Magpakiluoy. In Tagalog po niyan, magmakaawa. Okay, so basahin natin sa Tagalog yung word na magpakiluoy, in Tagalog, magmakaawa. Okay, tingnan natin sa Tagalog kung yung term na magmakaawa, yan ba ang tamang salin, no? Yung magmamakaawa ang ating Panginoong Jesucristo para sa ating mga kasalanan. Basahin muna natin sa ang Biblia na version kung tama ba ang nasabing word na ginamit, magpakiluoy, or sa Tagalog, magmakaawa. Ito po kasi ating mababasa, mga kapatid, no? Mumunti kong mga anak, sabi ni San Juan, ang mga bagay na ito
ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magpakasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan. Ang ginamit dito, tagapamagitan, hindi magmamakaawa. No? May tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Okay? Pero doon sa ginamit niyang word is magpakiluoy sa Bisaya, in which sa Tagalog po is magmamakaawa. No? Na hindi naman siya akma sa Tagalog na version. At ang ginawa ko, tiningnan ko sa ibang version, halimbawa sa ang salita ng Diyos. Ang ginamit naman dito, tagapamagitan pa rin, hindi nagmamakaawa, hindi magmamakaawa. I don't know kung saan niya nakuha ang version na yon. Tingnan ko sa Magandang Balita Biblia. Sa Magandang Balita Biblia naman, tingnan natin. Dito naman sa Magandang Balita Biblia, tagapagtanggol, advocate. No, hindi magmamakaawa or magpakiluoy. Ngayon, tiningnan ko sa Bisaya, kasi mayroon din akong Bisaya version. Tingnan ko nga sa Bisaya kung magpakiluoy ba talaga ang ginamit na word. So dito sa Bisaya, apan kun may makasala man gayod, kita adunay manlalaban, advocate, manlalaban, hindi magpakiluoy or magmamakaawa, manlalaban. Okay? So something wrong ba na bakit ganon? Bakit parang iba yung ginamit niya na version? Anong version ba ang ginamit niya dito? Kasi hindi ko makita sa Bible, kahit sa English, hindi rin ano ang ginamit eh. Advocate ang ginamit sa English eh, sa King James Version. Hindi ko alam kung anong Biblia tong ginamit niya na magpakiluoy man. No, na sabi niya, kapag tayo daw nagkasala, ang magpakiluoy daw o magmamakaawa sa Ama ay ang ating Panginoong Jesucristo para sa ating kasalanan. So, at least dyan, nakita ko kung anong mali. Ang mali dito yung magpakiluoy, in which hindi naman yan ang nakasulat sa mga Biblia, no, na pinakita natin, ginamit natin. Hindi ko alam kung anong version niya. No? Kaya daw, hindi si Maria ang dapat lapitan, kundi si Panginoong Jesucristo, kasi si Panginoong Jesucristo daw ang magmamakaawa sa Ama para sa atin. Okay, grabe yung twist ba? No? Sabi nga ni San Pedro, maraming mga mangmang, no, na mag-twist sa salita ng Diyos. So, isa to. Pero ang pinaka-punto niya rito ay ito. Kung bakit hindi si Mother Mary, mayroon siyang punto dito. Ito yung kanyang punto. Si Kristo ang magpakiluoy kung may makasala man. Si Panginoong Jesucristo daw, ang magmamakaawa kung meron mang magkasala. Yun ang sinabi niya. Arong siya perfect. Dahil siya ay matuwid at perpekto. Okay? So, yung reason niya, bakit hindi daw pwede si Mother Mary? Dahil si Panginoong Jesucristo ang matuwid, siya ang magmamakaawa sa Ama, dahil siya ang matuwid at perpekto. Okay? So, kung yun ang reason pala, baka hindi niya nabasa na ating Panginoong Jesucristo na nawagan sa atin na be perfect, di ba? Kung babasahin po natin sa Mateo 5:48, ito ang sabi natin Panginoong Jesucristo eh. Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Heavenly Father is perfect. So, nanawagan ng ating Panginoong Jesucristo na maging perfecto din tayo katulad niya. No? Baka hindi lang siguro niya alam ang talatang yan, kaya nasabi niya ang bagay na yun. Kung yun lang pala ang basihan niya, no, na para na si Panginoong Jesucristo lang kasi siya perfecto, kung magawa natin yun, o magawa ng isang santo yun, pwede na siguro silang hingan din ng tulong. No? Kung titingnan nga natin sa Hebreo 12:23, yung mga taong nandun, perfecto na no? Basahin natin. To the church of the firstborn, whose names are written in heaven, you have come to God, the judge of all, to the spirits of the righteous made perfect. Perfecto na pala yung mga taong nasa langit na. So, pwede na silang lapitan kung yun lang ang kanyang reason. No? Then, mayroon pa siyang sinabi isang reason, si Panginoong Jesucristo daw ang matuwid. Si Panginoong Jesucristo ang matuwid, kaya siya dapat ang lapitan, hindi si Inang Bering Maria.
Hindi ba niya alam na the foster father of Jesus is tinawag na matuwid sa Bible? No, in Matthew 1:19, si San Jose ay isang matuwid na tao, no? Sabi dito, subalit dahil isang taong matuwid si Jose, matuwid din si Jose eh. So pwede rin siyang tawagan siguro ng panalangin para hinga ng panalangin para sa atin. No, kasi yun ang kanyang yun ang kanyang basis eh. Ganyan ang kanyang barometro ba? No? Eh kung si San Jose na ginamit ng Diyos maging foster father ng ating Panginoong Jesucristo, how much more ang ating Inang Biring Maria? Hindi ba matuwid si Inang Biring Maria? Ginawa nga siyang kalugod-lugod sa Diyos eh. Di ba? Highly favor nga, sabi sa King James Version. Highly favor. Siya ang pinaburan sa lahat ng grasya. Full of grace. No? So kung yun ang magiging reason niya, abay, laglag. Kasi, tayo, ang lahat ng Kristiyano, tinawag na maging perpekto. Bagkos, si San Pablo, sabi ni San Pablo, mayroon ng mga perpektong tao sa langit. So, pwede na silang tawagin kung yun ang kanyang basihan. At yung sinabi naman niya na matuwid ang ating Panginoong Jesucristo, kaya siya lang dapat ang hinga natin ng panalangin. Sinabi rin sa Bible na si matuwid din eh. Tawag nito si San Jose. Kung si San Jose nga, foster father lang, how much mo si Inang Biring Maria na siya talaga mismo ang nag-aruga sa ating Panginoong Jesucristo na Diyos. At siya pa ang nagluwal sa mundong ito. Di ba? Sabi nga sabi sa account ni Isaias, ang Diyos ay hindi nakikinig at nakakakita sa taong may bahid ng kasalanan o sa mga taong hindi matuwid. Si Inang Biring Maria, hindi lang siya nakita, hindi lang siya pinakinggan, pinasukan ng Diyos. Di ba? So, itong kaniyang puna sa pagiging mediatrix ng ating Inang Biring Maria para sa atin, parang hindi niya nauunawaan yata yung Biblia. Kaya nasabi niya mga bagay na yon. So, yun po ang first part ng kanyang tuligsa, na sa tingin ko, di niya talaga nauunawaan ang banal na kasulatan. Okay, so ipagpatuloy natin yung kanya pong tuligsa patungkol sa aral natin na paglapit sa ating Inang Biring Maria, na para sa kanya hindi daw marapat dahil nga ang ating Panginoong Jesucristo daw yung sabi niya magpakiluoy sa Diyos or magmamakaawa sa Diyos, na hindi naman sinabi sa version na meron tayo. Iwan ko kung anong version ginamit niya doon. Bakit sa kanya magmamakaawa ang ating Panginoong Jesucristo para sa ating kasalanan? Magmamakaawa pa siya, nagpakamatay na nga siya eh. 'Di ba? O saka wala nang saysay yun. No? Okay, so pakinggan natin ang 6 reasons niya na isasabihin kung bakit hindi pwede maging tagapamagitan ang mga santo, lalong-lalo na ang ating Inang Biring Maria. Pakinggan natin yung 6 reasons niya, mga kapatid. O wala na ilaing tao pa sa kalibutan nga perfect. No? Ang tanang tao sa kalibutan nakasala apan si Kristo wala siya sala. Now mo nang unong karason nganong si Maria dili makadungog sa atong mga pagampo. Yan. So meron na siyang 6 na reason bakit si Inang Biring Maria ay hindi daw makarinig sa ating mga panalangin. Yung sabi niya, mayroong 6 na reasons kung bakit si Birheng Maria daw ay hindi makarinig sa ating mga panalangin. Ano yung mga 6 na rason na yon? Ito po ang kanyang 6 na rason. Present everywhere. Ikaduwa, dili siya all-knowing. Ikatulo, dili siya gamhanan sama sa Diyos. Okay. So, stop ko muna dito, no? So, yung first 3 reasons niya, yung pong famous na attributes ni God, no? Yung omniscient, omnipresent, and omnipotent. All-powerful. Yung tatlo na yan, yun yung pinaka-basic na attributes ni God, eh. So, yun daw ay wala kay Inang Birheng Maria. Dahil hindi nga daw Diyos si Inang Birheng Maria. Okay? So, mamaya ko sasagutin yung tatlo na yan. Kasi yung tatlo na yan, isa lang talata ang gagamitin natin dyan. Laglag yan. Okay?
Pero meron pa siyang tatlo pa. Pakinggan muna natin yung tatlo, pero isa-isahin natin pagsagot yung tatlo na yun. Ano ba yung tatlo pa na hindi pwede na hingan ng panalangin ng Inang Biring Maria, kasi nga daw mayroon pang tatlo rason kung bakit hindi dapat si Inang Biring Maria maging tagapamagitan ng ating panalangin. Pakinggan natin yung tatlo pa. Ikaupat, never ang mga disciples ga-pray ngadto kang Maria. Ayan. No? Ang ikaapat daw, never ang mga disciples nagpray kay Mother Mary. No? So, yun ang pang-apat niya. Never ang mga disciples nagpray kay Mother Mary. Tapos may tugtong pa yan. Pakinggan natin. Never. Walay tao sa New Testament nga ga-pray ngadto kang Maria. Ayan. Walang tao sa New Testament, no? Siguro particularly sa mga Kristiyanos na nagpray kay Mother Mary. So ito yung problema sa mga tao na ang alam po sa pagbabasa ng Biblia ay yung explicit way lang. Na dapat mabasa talaga na yung mga apostol ay nananalangin kay Maria at yung mga early Christian nanalangin din kay Maria. Yun ang problema po, no? So kung gayon man lang, dapat hanapan din natin siya na ang mga unang apostol o yung mga apostol ng Panginoong Jesucristo ay hindi nanalangin kay Maria. Na yung mga unang Kristiyano ay hindi nanalangin kay Maria. Kasi yun ang argumento niya eh. Wala daw apostol na nanalangin kay Maria, walang mabasa. May mababasa ka ba, pastor, na ang mga apostol ay hindi nanalangin kay Maria? May mababasa ka ba na yung mga Kristiyano ay hindi nanalangin kay Maria? Wala rin. No? So yan po ang problema kung ikaw, isang protestante, nagdidepende ka sa kung ano ang mabasa. Tandaan po natin mga kapatid, sa pagbabasa po ng Biblia, mayroon dalawang paraan. Yung tinatawag na explicit and implicit. No? Hindi po ang pagbabasa ng Biblia ay true explicit only. Dahil ayon nga kay San Mateo sa kanyang ebanghelyo, ang bumabasa ay umunawa. So mayroon pong mga implicit way. Dapat unawain natin kung ano yung mga nakasulat sa Bible. No? So regarding sa kaniyang tuligsa na walang Kristiyano or mga apostol na humingi ng panalangin kay Inang Birheng Maria daw. Explicitly, wala ka talaga mababasa, but implicitly meron. Implicitly meron, di ba? Binasa na nga natin eh. Pero mayroong isang talata dito sa Bible na hindi siguro niya alam, no? Nung sinulat ito ni San Pablo sa taga-Efeso, ito ang ating mababasa sa Efeso 6:18 sa King James Version, mga kapatid. No, ito po ang mababasa natin. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication, no, for all saints. Supplication for all saints. Tandaan po natin, ang mga protestante wala silang aral na saints in heaven. Wala silang aral na ganun. Ang aral po nila, saints here on earth. So mayroon pong supplications for all saints. Dagdag panalangin para sa lahat ng mga santo o lahat ng mga banal. So kasali si Inang Birheng Maria dyan. No? So dito pa lang simplang na, no? Na wala daw mga Kristiyano or mga apostol na nangaral patungkol sa paghingi ng panalangin o dagdag panalangin para sa mga banal. Sabi ni San Pablo supplication for all saints, sa panahon nila yan, nung sinabi niya yan, buhay pa si Inang Birheng Maria yan. Baka hindi lang niya alam. No? Yan ang problema kung magdidepende ka lang sa explicit na explanation na dapat talaga nakasulat dyan na apostles prayed to Mary. Hindi naman ganun eh. Kasi kung ganun ang pamamaraan, hanapan na din kita. Saan mo nabasa na the apostles did not pray to Mary? Di ba? Tabla tayo dyan pagdating sa bagay ng letra po letra. Pero sa mga bagay na mauunawaan, yun ang wala sa kanila. Kasi dito malinaw, pupwede talagang humingi ka ng panalangin para sa mga santo. At yung binasa natin kaganina, napakalinaw, Hebrews 12:23, sa langit na. Sabi dito, to the church of the firstborn, whose names are written in heaven, you have come to God, no? Lumapit kayo sa Diyos, to the judge of all, na hukom ng lahat, to the spirits, no?
sa kaluluwa ng mga righteous, ng mga matuwid na ginawang perpekto. O pinapalapit pala tayo sa mga espiritu ng mga taong ginawang ganap na nasa langit na. Aral ni San Pablo yan eh. So, malinaw na itong si Pastor Atoy, walang alam sa Bible. Ang alam lang niya, magbasa ng isang talata. At ano yung talata na yon? Yun yung only one mediator between God and man, Jesus Christ. 1 Timothy 2:5. Yun lang ang mabasahin niya. Din yung the rest ng nakasulat sa Bible, wala na siyang pakialam dun. O yan ang problema. Kapag ano tayo, prof texting ba? No? Kung ano yung nabasa natin, yun lang ating paniniwalaan. Wala ka nang pakialam sa ibang talata. So dapat po i-contextualize po natin ang buong Biblia kasi yun po ang sinabi ni San Pablo. All scriptures, whole Bible. Dapat ang pagbabasa at pag-uunawa sa salita ng Diyos, hindi isang talata lang. Okay, so yung pang-apat niya na mga kapatid, pang-apat niya na reason na wala daw mababasa sa Bible, na nanalangin ang mga apostol at ang mga Kristiyano, explicitly wala, but implicitly meron. No? So, pakinggan natin ang panglima niyang reason kung bakit daw hindi pwedeng manalangin kay Inang Biring Maria kasi nga daw walang saysay. So, ano yung panglima niya? Kalima, never nagtulo si Jesus nga mag-pray kita kang Maria. Never nagturo ang ating Panginoong Jesucristo na mag-pray tayo kay Mother Mary. Explicitly, yes. But implicitly, meron. No? So, hindi ko nababasahin yung mga sinabi ni San Pablo. Kasi sa San Pablo din mismo nagsabi, no? Supplication for all saints. Ano ba ibig sabihin ng supplication? Dagdag panalangin. No? At sa Hebrew, sabi ni San Pablo, na lumapit kayo sa Diyos. Lumapit kayo sa espiritu ng mga taong ginawang ganap na sa langit. Pinapalapit tayo eh. Hindi ba kasali si Inang Birheng Maria doon? Di ba napakalinaw naman dyan? Pero ang arguments niya, walang turo si Panginoong Jesucristo na lumapit tayo kay Inang Birheng Maria or ilahat na natin sa lahat ng mga santo. Yes. Pero ano ba ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat? O basahin natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat. Sa unang Korinto 14:37, ang sabi ni San Pablo, mga kapatid, sa kanyang sulat ito, kung inaakala ninuman na siya'y tumanggap ng pahayag mula sa Diyos o anumang kaloob ng Espiritu, dapat niyang kilalanin na ang isinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. Iutos pala ng Panginoong Jesucristo ang mga sinabi ni San Pablo. So therefore, parang sinabi na rin ng Panginoong Jesucristo na lumapit kayo kay Inang Birheng Maria kasi nanay ko yan. May kapangyarihan yan. No? Na mabigyang tugon ang inyong mga panalangin sa Kanya, paglapit sa Kanya. So ito yung mga implicit way, mga kapatid, na hindi nila alam. Hindi ko mawari bakit hanggang lang sila talaga, hanggang sa may mababasa ba. Hanggang doon lang sila sa mababasa kung meron man. Pero kung wala na rin sense sa kanila yung implicit, yung sinabi ni Apostol na Mateo sa kanyang ebanghelyo na ang bumabasa umunawa. Kailangan mong unawain, Pastorato eh. Yung mga nababasa mo sa Bible, hindi lahat letra po letra. Okay? So, yung pang-anim, ano ba yung pang-anim niya na argumento kung bakit walang saysay ang panalangin natin kay Inang Birheng Maria daw? Ikaunom, isa lamang ang tigpataliwala sa Ginoo ug sa mga tao sa kalibutan. Isa lamang ang mediator, isa lamang ang mediatrix, mao si Kristo Jesus. Ayun, no? Ang pang-anim niya na argumento daw, isa lamang ang tagapamagitan, no? 1 Timothy 2:5 po 'yan. No, there is only one mediator between man and God, who is Christ. So yun ang pang-anim niya, isa lamang ang mediator. Wala po tayong tutol diyan. No? Kaya nga sabi natin Panginoong Jesucristo, mga kapatid, bibigyan ko kayo ng analogiya. Ito ay turo to ng simbahan. Ito sa John 14:6, 'di ba? 10:06 na. So, sa John 14:6, ito po ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Jesus saith unto him, I am the way. Siya ang daan, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. So ito po yung essence ng pagiging mediator ng ating Panginoong Jesucristo.
No, hindi tayo makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So ating Panginoong Jesucristo ang tulay para makapunta tayo sa Kanyang Ama. Kaya nga tinawag ating Panginoong Jesucristo na the way or yung daan. Okay, so bibigyan ko kayo ng analogy kung ano ba ang papel ng mga santo, lalong-lalo na ang Inang Birheng Maria. No, dahil nagpakilala ang ating Panginoong Jesucristo na siya yung daan. No? Tandaan po natin Panginoong Jesucristo. Ang sinabi ni San Pablo, the head of the church, which is His body. Tayo ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. So kung ang ulo daan din ang kanyang simbahan. Pero ibibigay ko yung magandang explanation dito. No, analogy about the way. Ipagpalagay natin na ang God the Father is the munisipyo. No? Then si Panginoong Jesucristo, siya ang national road. So hindi tayo makakapunta sa munisipyo kung hindi natin tatahasin ang national road. No? So yan po ang sinabi ng Panginoong Jesucristo na walang makakapunta sa aking Ama kung hindi sa pamamagitan sa akin kasi ako ang daan. So ang ating Panginoong Jesucristo ang national road. Ang kanyang Ama ang munisipyo, yun ang ating patutunguhan. Pero sa ayaw natin sa gusto at sa gusto ng mga pastoratoy at mga sulpot na to, mayroon pong tinatawag na subsidiary road. No, yung mga barangay road, yung mga supplementing road na maglilid naman sa atin patungo sa national road para yung ikaw naman na gusto pumunta ng munisipyo sa God the Father, makakapunta ka. Mayroong mga yung subsidiary road, yung mga barangay road, no? Yung mga eskinita road, para siya naman ang mag-lead sa iyo papunta sa national road na ating Panginoong Jesucristo. At biblical po yan. Dahil ang simbahan tinawag din na way, the way ni Apostol na Pablo. Basahin ko sa inyo. Acts 22:4. Ito po ang wika ni Apostol na Pablo. And I persecuted this way. Sino yung this way na yan? No. Unto the death, unbinding and delivering into prisons both men and women. Ang simbahan tinawag ni Apostol Pablo na daan din. No? Basahin natin sa Tagalog. At aking pinag-usig ang daang ito hanggang sa mamatay, na tinalian at ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at gayon din ang mga babae. So yung daan pala yun yung simbahan na pinag-uusig ni Apostol na Pablo noong panahon niya, nung hindi pa siya na-convert sa pagka-Kristiyano. Di ba? So kung ang ulo ating Panginoon Jesucristo, the national road, He is the way, yung mga santo din, mga daan din yun, patungo sa national road, para ikaw na Kristiyano makapunta sa munisipyo na God the Father. Kaya nga sabi ng Panginoon Jesucristo, I am the way. No one can comes to the Father except through me. Dahil ang Panginoon Jesucristo ang national road, siya ang daan patungo sa Ama. Pero yung mga saints po natin, sila yung subsidiary road. Sila naman yung maglilid sa atin patungo kay Panginoong Jesucristo. No? Kaya kung ating Panginoong Jesucristo ang tagapamagitan, the only source, no, na daan para sa Ama, ang mga santo tagapamagitan din. Unang Timoteo 2:1, tagapamagitan din. Lahat ng Kristiyano actually, lahat ng mga santo. No? Babasahin ko sa inyo. Okay? 1 Timothy 2:1. Tagapamagitan po lahat ng mga santo, mga kapatid, no? Ito, sabi ni San Pablo, una-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan. Lahat pala ng santo, tagapamagitan din. No? Pero of course, ang ating Panginoong Jesucristo, siya lang ang natatanging daan. Siya ang natatanging daan patungo sa kanyang Ama. Okay? Pero yung mga santo niya, mga saints niya, sabi ko nga, subsidiary road po yun. Supplementing road para makapunta tayo kay Panginoong Jesucristo, para malit tayo ng Panginoong Jesucristo sa kanyang Ama. Yan po ang analogical na malalim na itinuturo ng simbahan na hindi alam ng mga protestanting ito na wala naman talagang alam sa Bible. Basta lang nagbasa, nagpaliwanag, mali-mali naman. Okay? Ngayon po, doon po tayo sa main reason niya, yung hindi naman omnipotent, hindi omnipresent at hindi naman omniscient ang Inang Birheng Maria, kaya hindi siya pwede hingan kasi hindi naman siya Diyos. Yes, no? Tandaan po natin hindi
natin kinakailangan maging Diyos para mangyari ang mga bagay na yan. Ang kinakailangan natin, Diyos na magbibigay sa atin ng pribilehiyo na yung bagay na yan ay mapasa atin din. No? Tandaan natin ang sulat ni Apostol na Juan, mga kapatid. No, sa unang Juan 3:2, ito po ang wika ni Apostol na Juan. No, ito ang hindi nauunawaan talaga ng mga protestante. Mga minamahal, ngayon ay anak tayo ng Diyos at hindi panahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya. Magiging katulad pala tayo ng Panginoong Jesucristo eh. Di ba magiging katulad tayo ng Diyos? Ano ba ang Diyos? Omniscient, omnipresent, omnipotent. Di ba? Sabi nga ni San Pedro, ikalawa ang Pedro 1:4, ang sabi ni San Pedro, "Where are given unto us exceeding great and precious promises, that by this you might be partakers of the divine nature of God." Partakers tayo ng divine nature of God, mga kapatid. Alam nyo, ang tawag po niyan sa filosofiya, tinawag po yan na analogical concept. Analogical, ano bang ibig sabihin ng analogical? Partly different, partly the same, partly different. Yan po ang hindi alam ng mga sulpot. No, kung lalaliman lang natin pag-aaral sa katuruan ng simbahan, napakaganda po ang turo ng simbahan. Mauunawaan po natin yan lahat-lahat. No, again, ano ang tawag sa konsepto po na yan? Analogical. No, partly the same and partly different. Partly the same kasi nga makakapartake tayo sa kung anong meron sa Diyos. But partly different kasi hindi tayo Diyos per se. Partakers lang tayo. Halimbawa, ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 19:17, ipapaunawa ko sa inyo ng malaliman pa. In Matthew 19:17, sabi ng Panginoong Jesucristo, "And he said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God." Diyos lamang po ang mabuti. Ngayon, wala ba tayong karapatang maging mabuti? Mga sulputers, mga pastoratoy, wala na ba tayong karapatang maging mabuti dahil Diyos lang ang mabuti, sabi ni Panginoong Jesucristo. Diyos lang ang mabuti. Even himself, hindi niya sinabi na mabuti siya. Ang Diyos lang daw, referring to his Father. Di ba? Kung lalaliman natin yung sinabi ng Panginoong Jesucristo, ba't mo ako sinabi ang mabuti? Iisa lang ang mabuti at yun ay ang Diyos. Oh, so, ano ngayon yan? Paano ngayon yan? Wala na ba tayong karapatan maging mabuti? No, that is analogical concept. Accordingly, in philosophical sense, analogical concept meaning partly the same, kasi nga partakers tayo sa goodness of God, but partly different because hindi tayo Diyos. Kaya yung pagiging omniscient, omnipotent, omnipresent, yes, hindi tayo Diyos, kaya wala tayo nun, but analogically sense, in analogical concept, makakapartik tayo sa nature ni Jesus. Sabi nga ni San Pedro uli, no? We are the partakers of the divine nature. Sabi naman ni Apostol na Juan, tayo'y magiging katulad ng Diyos. Kaya napakalaking tulong po ang panalangin natin kay Inang Bering Maria para po marisolba ang ating pong mga problema sa buhay. Yan lamang po ang akin pong topic at naway natuto kayo. Maraming salamat at ibabalik ko na kay Brother Romel. Maraming salamat sa lahat. Brother Romel?